Hello mga kabakbak, ito po yung aking honest review sa 6 na buwan na paggamit ng DJI Neo. Kami na. So kung ako po yung tatanungin, kung beginner kayo, first time nyo pong magkaroon ng drone, ito yung may sasuggest ko kasi unang-una, affordable siya. Andito po tayo sa beach ng Sabang sa Barangay Cabayugan, Puerto Princesa City. So dito tayo sa tabing dagat. So dito natin gagawin itong review ng ating DJI Neo. 6 months ago, nagkaroon tayo ng drone, yung ating pinakaunang DJI Neo. By the way, wala po akong experience sa pagpapalipad ng drone. Hindi ako expert, hindi po ako nakapagpalipad before. Sinubukan ko lang po magpalipad ng drone doon na mismo sa store ng DJI sa SM, Puerto Princesa. Then, dalian po akong paliparin itong DJI Neo. Very user-friendly siya sa mga beginners. Yung drone natin ay Flymore combo. Ang kasama po nun, drone, tapos meron siyang 3 spare na battery, tapos controller, tsaka yung kanyang spare na propeller. So after 6 months, ito po yung aking na-experience. So far, satisfied po ako dun sa mga video na nakukuha ng ating drone. Maganda, malinaw, yung video, yung pictures, pero may mga pagkakataon na medyo hindi maganda yung kuha ng ating drone kasi nga ito po yung pinakamurang drone ng DJI, tapos yung kanyang camera hindi ganun ka ganda compared sa ibang mga drones kasi ginawa siyang affordable, pero kahit affordable siya, kaya niya pong kumuha ng 4K 30 frames per second. Ang problema niya lang, pagka medyo madilim po yung lugar or medyo pahapon na, hindi maganda yung kuha ng ating drone. Mahirapan siya kasi low light na. Pero kapag tanghaling tapat, yan po yung madalas na nagsushoot kami ng mga view. Beach, bundok, gubat, dagat, ilog, yan. Magandang kumuha ng tirik na tirik yung araw. Napaka-linaw nung kuha ng ating DJI Neo. Tapos, battery wise, ito kasi kaya niyang lumipad ng 17 minutes. Kung baguhan pa lang po kayo, maganda. Matagal na yung 17 minutes. Sulit na. Pero kung medyo matagal-tagal na kayong gumagamit ng drone, nagpapalipad, medyo bitin na yung 17 minutes tulad ko na medyo enjoy na yung pagpapalipad ng drone, kulang na po yung 17 minutes. Although meron naman tayong spare na battery, may 2 pa tayong battery na naka-reserve. Ang problema lang nun, kailangan mong ibalik yung aircraft para makapagpalit ka ng battery. Pero kung mas malaki yung capacity sana ng battery, so hindi na natin kailangan pa ibalik yung drone. Kaya niyang kumuha ng maraming shots, maraming video sa isang spot bago niyo siya pabalikin sa inyo. Pero dito, dahil limited nga yung kanyang battery, medyo hassle. Pero okay lang naman. Manageable naman kasi ang kinukuha naman nating shots ay clips lang din sa mga content na ginagawa natin. So yung mga lugar lang po na magaganda dito sa Palawan yung kinukuha natin at sinasama natin dun sa ating mga video. Then isa pa na napansin ko sa DJI Neo, dahil sa liit niya, mahirap siyang makalipad pag malakas po yung hangin. So makikita niyo po yung aircraft tabingi na. So pagka ganyan yung lipad ng aircraft ninyo, ibig sabihin malakas yung hangin yan. Nahihirapan siyang i-balance yung kanyang sarili. Tapos pag tinaas nyo na yan siya ng mataas, mag-warning dun sa controller sa inyong screen na strong wind. So kailangan nyo siyang ibaba. Hirap na po yung drone pag ganun po yung warning. Malakas yung hangin para sa kanya. So hindi niya kaya yung malalakas na hangin kasi nga sobrang gaan nito. Nasa 135 grams kasama yung kanyang battery. So far, yun lang po yung nakita kong disadvantage. Mahina siya sa hangin, tapos yung kanyang battery capacity medyo kulang na para sa pagpapalipad ng drone. Pero kung beginners kayo, okay po yun. Goods na yun. Yung isa rin na nakita ko, yung kanyang circle mode, ingatan nyo pong gumamit nun pag kayong ground ay slant, no? Hindi siya flat. Kasi ang tendency nun, for example, pinalipad nyo siya dito sa
nagsimula kayo dito sa lower ground. So, ang gagawin ng drone, lalayo siya sa inyo, pupunta dun siya sa malayo, tapos pagdating niya dun sa range niya, iikot siya. Then, ang problema, kung dito na banda sa taas, kasi level po yung pag-ikot niya eh, tatamaan niya yung mataas na ground, magka-crash yung inyong drone. So, kung ganito yung surface, pwede niyo pong simulan yung circle mode dun sa highest point para lalayo siya, tataas. Pag umikot siya, yung mababa, medyo mataas na, tapos yung mataas na parte, level lang. So, hindi siya sasaya dun sa ground. Tapos, ang strength naman na nakita ko dito kay DJI Neo, yung kanyang advantage, una, dahil magaan siya, pag nag-crash yung aircraft, hindi ganun kalaki yung damage kasi magaan nga lang siya. Tapos, ang maganda sa kanya, yan, merong guard yung kanyang mga propeller, kaya pag nabangga siya or nag-crash, hindi po basta-basta mababali yung inyong mga propeller. Tapos, safety reason na rin, pagka pinalanding nyo sa inyong kamay gamit yung pump control, hindi papasok yung inyong daliri dun sa kanyang propeller kasi merong guard yung aircraft. So, safety. Then, nasubukan ko po siyang paliparin ng gabi. Sinubukan namin kung kakayanin niya yung talagang totally madilim. Napalipad ko yung aircraft. Umabot siya ng 120 meters yung taas. Pero yung nakuha niyang footage, medyo talagang madilim. No? Pero kita yung mga ilaw. Kasi yung kinuna namin, mayroong event, so may mga ilaw. Pero malayo kami. Nakita niya lang na may mga maliliit na ilaw. Pero siguro kung malapit-lapit kami ng konti dun sa mga may ilaw, siguro maganda-ganda yung kanyang shots. Then, isa pa, yung kanyang gimbal, ito, nakapasok dun sa aircraft. Ito yung isang maganda sa kanya. So itong drone ko na to, ilang beses nang nag-crash, na laglag sa buhangin, bumangga, nakahigop na ng mga damo, ng mga dahon, buhay pa rin. You know, hindi masyadong naapektuhan yung kanyang gimbal kasi nakapasok po yung gimbal dun sa body ng ating drone. Yung ibang drone kasi nasa labas yung gimbal, kaya delikado, no? Tapos 3-axis pa. Pag nasagi yon or nabangga, masisira. So kahit head-on, basta flat yung tinamaan, okay lang. Ang problema, pag tumama siya dun sa gitna at tinamaan talaga yung inyong gimbal, yun, napakamalas. Sira talaga yung inyong camera. Pero sobrang rare nun na tumama. Maganda dito kay Neo. Ayun, nakapasok yung kanyang gimbal. Kaya kahit ilagay lang natin sa mga bag, para ready to shoot siya anytime, hindi siya masisira. Tapos itong DJI Neo, wala siyang sensor sa paikot, wala siyang sensor sa harap, kaya pag napalipad nyo siya, pwede siyang bumangga. Unlike sa ibang drone na mayroong sensor na pag na-detect niya yon, hihinto yung inyong aircraft, so hindi siya madidisgrasya. Ang sensor lang po nitong drone, nitong DJI Neo, nasa ilalim. So, ginagamit niya yan for landing and take-off. Tapos, isa pang warning sa pagpapalipad ng DJI Neo, wag na wag nyo po siyang paliliparin sa dagat ng nasa 1 meter lang yung taas. Wag nyo po siyang i-hover, wag nyo siyang pahihintuin. Kasi pag na-detect niya yan, yung 1 meter na yan, automatic maglalanding yung inyong drone. So sa tubig, dire-diretso po yan maglalanding sa tubig. Masisira yung inyong drone. Pwede nyo siyang kunan ng low shot pero umaandar yung inyong drone. Pero ako hindi ko na po nire-risk. Hindi ako kumukuha ng ganun kababa pag nasa tubig. So tinataas ko talaga yung drone. Pero sa mga buhangin, sa mga bato, yan, kumukuha ako ng low shots. So walang problema kasi doon. Kahit mag-crash yung drone, mababa lang din naman. At hindi mababasa. Naalala ko nung unang gamit natin ng DJI Neo, ang madalas kong ginagamit na paraan kung paano siya paliparin, yung automatic, yung pump control, yung follow, drone, circle, yun lang yung madalas. Automatic yung pagpapalipad ko sa DJI Neo kasi natatakot ako, hindi ako marunong, baka makrash ko yung drone. Pero after ilang weeks, nung medyo nasanay tayo, nagagamit na natin yung controller, nakakuha na tayo ng drone ng mataas, ng medyo malayo na sa atin kasi medyo
kabisado na natin yung pagpapalipad ng drone. So practice lang talaga para makabisado nyo yung aircraft, makabisado nyo yung kakayahan ng aircraft, kung malakas ba yung hangin para sa kanya or manageable pa rin na lumipad yung inyong drone. So ang ginagawa ko lang, meron akong daladalang power bank. Pagka nalobat yung 3 battery, lalagay ko siya doon sa charging hub tapos i-charge ko na. So habang nag-shoot ako ng ibang mga scenes or gamit yung action cam, nag-charge yung aking drone. So para pag lipat ko or kailangan ko siya ulit gamitin, naka-charge na yung ating mga batteries. So far okay naman. Ang gawin lang natin, lagi nyo pong i-check yung firmware, laging updated. Tapos i-calibrate nyo yung drone. Meron din po yan sa Flymore app. So i-calibrate nyo lang para maayos yung paglipad ng inyong drone. So kung ako po yung tatanungin, kung beginner kayo, first time nyo pong magkaroon ng drone, ito yung may sasuggest ko kasi unang-una, affordable siya. Kung drone lang mismo, nasa 10,800. Yan, walang controller. Pero yung Flymore Combo, yung merong extra battery, tsaka controller, nasa 18,999. So almost 19,000. So yan po yung may sasuggest ko. Pero kung meron na kayong drone, nagpapalipad na kayo ng drone, hindi nyo po ma-appreciate itong DJI Neo kasi nga very limited yung kanyang capabilities compared sa ibang mga drones. Kung meron po kayong extra budget, pwede nyo kunin yung isang kapatid ni DJI Neo. Kung gusto nyo ng medyo malakas-lakas konti, mabigat-bigat konti, maganda-ganda yung shots, pwede nyo pong bilhin yung DJI Flip. Yan. So medyo advanced yung kanyang mga features compared kay DJI Neo. Meron din siyang mga automatic tracking. Pwede rin siyang mapalipad kahit walang controller. So almost the same pero mas enhanced yung kanyang features. Yan. Pero itong DJI Neo kasi, ang isang advantage naman nito, pag ito kayo yung binili ninyo, parang entry point siya for FPV. So kung may plano kayong mag-FPV in the future, ito yung pwede nyong maging training tool kasi na ko-connect po ito sa controller, sa joystick, tsaka sa goggles na pang FPV. So kung gusto nyo mag-Avata 2 in the future, pwede kayong mag-training dito sa DJI Neo. Sa DJI Flip kasi, hindi siya pwede sa FPV. Pang cinematic talaga yung makukuha niya. So sana nabigyan ko ng justice yung DJI Neo. Kung meron kayong questions, tanong, gustong malaman pa sa DJI Neo, mag-message lang po kayo dyan sa ibaba. Susubukan ko pong sagutan based sa aking knowledge about sa DJI Neo. So yun lang. Maraming salamat. Bye-bye!